Sa mga dinaraanan ng prosesyon, tanging ang tirahan lang ng alpares at ng kanyang esposa ang nakasara ang bintana. Wala ding kandilang nakasindi sa bahay. Hindi lingid sa nakararami na mahigpit na ipinag-uutos ng alpares sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Takot ang puno ng mga gwardya sibil na makita at maamoy ng Kapitan General ang di kaaya-ayang amoy ng Donya. Siya si Donya Consolacion. Wala namang pakialam ang Donya kung ano ang sasabihin ng iba. Kahit laging usap-usapan ang tuyot na tabako na laging nakasalampak sa labi niya. Kahit laman ng chismis ang buhol-buhol niyang buhok at ang napakaingay na bibig. Naniniwala pa rin siyang siya ang pinakamaganda. Ang mahalaga kay Donya Consolacion ay siya ang reyna ng mga gwardya sibil at senyora ng mga utusan at asawa ng alperes. Narinig ni Donya Consolacion ang awit ni Sisa na nasa kulungan. Inutusan ng Donya ang gwardya sibil na papanhikin ang umaawit. Inutusan niya si Sisa na muling kumanta, ngunit hindi agad ito sumunod, dahilan kung bakit lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awang si Sisa. Sa inis ng Donya ay inutusan niya ang gwardya sibil na pakantahin si Sisa. Sumunod naman ito at umawit ng isang malungkot na awit ng pag-ibig, ang Baliw. Sa simula ng pagkanta ay pinagtawanan lamang ito ng Donya, subalit ito ay unti-unting nawala. Naging seryoso siya sa pakikinig at napangangang pinagmamasdan ang umaawit. Pinahinto ng Donya sa pag-awit si Sisa sa wikang Filipino at palihim namang napangiti ang katulong ng malamang marunong palang magsalita ng Filipino ang Donya. Muli niyang inutusan si Sisa na sumayaw, ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Donya at pinaglalatigo si Sisa. Dahil sa pangyayaring ito ay nahubaran ng damit si Sisa at nagdugo ang kanyang mga sugat. Nagalit ang alperes nang makita ang pangyayaring ito. Inutusan ng alperes ang isang kawal na damitan, pakainin at gamutin ang mga sugat nito dahil bukas ay ihahatid si Sisa kay Ibarra.